good morning sa mga boss natin dyan. Alas 7 na nga ng umaga. Samahan nyo kami sa loob ng isang oras na punong-puno ng talakayan at kwento. Siyempre, sama-sama pa rin natin pag-uusapan ng mga hot issues na tiyak na kapupulutan natin ng aral at kaligayahan. Pero bago yan, sabay-sabay muna namin kayong babatiin ng Good morning, boss! Good morning, Audrey, Carla, Jules. Morning! Happy Thursday. Alam mo, Happy Thursday. Bagamat mainit ang panahon, kanina madaling araw, nagulat ako medyo malamig. Malamig na. Talaga, parang nagkakasakit na nga ako dahil lamig-init. Pero kahapon daw ang pinakamainit sa Metro Manila na na-record this summer. Sa Pangasinan nga Mainit daw, talaga, oo. bukas Pero 40. nga, nagtagaytay 40 eh. Tagaytay, ah. Tagaytay. Oo. Tagaytay? Yes. Yan po ang Ay, epekto ng plastic nagbabagong ata. klima. Alright, so syempre, mga klima pag-uusapan natin. Importante rin pong pag-uusapan natin ang mga napapanong issues. Kaya naman, simulan na natin ang ating Teka moment! Alright, para sa ating unang Teka Moment, so hindi masyado magandang balita. Nagkaroon ng sunog kahapon sa isang Slippers Factory dyan po sa may Barangay Ugong, Tatalon Street, Valenzuela City, kung saan po the fire which ranged for 7 hours left at least halos 36 workers dead. Yan po Superintendent Chris Fodias, Deputy Director for Operations of Bureau of Fire Protection. Natrap kasi halos lahat ng mga factory workers inside the Slippers Factory, kung saan halos 40 to 65 yung mga nawawala pa. So hindi pa nila alam kung itong nawawala ay buhay. At sinasabi nila, investigators said the fire could have been ignited by sparks from welding job. Sparks came in contact with blowing agent used in making slippers. So parang sinasabi nila dito daw nagsimula yung sunog at nag-originate, halos nagsimula ito sa front door. So Yes. nahirapan yung mga workers na makalabas, yung iba tumatakbo. Isa nakita nila malapit na sana siya sa pinto, pero sa sobrang bilis daw nung pagkalat ng sunog, namatay rin siya. Yung iba naman nakalabas, naka-escape, yung iba tumalon from the windows, yung iba nakikita nila nag-wave yung mga factory workers from the second floor. Si Viato siya yung isa sa mga owners, hinila siya ng supervisor kaya nakalabas sila agad, pero nandun rin siya sa office nung nangyari yun. Alam mo kahapon yung itsura hapon, 7 hours nga yung sunog at yung mga kapamilya at kaibigan ng mga workers o factory workers ng Slippers Factories doon. Sa labas sila. Tapos parang, again, humihingi sila ng sa mayor, of course, sa help desk, sinasabi na nila yung names ng mga kapamilya nila. At again, 65 nga yung missing pa rin. Sabi po ni Valenzuela Mayor Gatchalian na wala nga daw po nakasurvive, pero they hope sana daw yung iba doon sa 65 naka-escape from the fire. So mamaya We're still gonna tignan wait pa rin for natin some kung ano yung further mga updates investigation. about this. Alam nyo, bago ang lahat, ang buong Good Morning Boss po ay nakikiramay sa mga pamilyang naiwan ng mga trabahador na namatay nga dito sa malaking sunog na ito sa Valenzuela. Isa sa tinitignan ng problema dito ng SOCO, yung pagkakakilanlan dahil syempre alam naman natin mahirap kilalanin That's kapag right. sunog, at ang usually hinahanap nilang dokumento dyan sa mga kaanak yung mga dental records, pero alam naman natin, even ako hindi ko alam Mahihirapan talaga. kung saan nakukuha ng dental Pero, records. Audrey, wala bang enough fire exits dun sa... Kasi napakalaki, 3,000 square meters. Okay, sa initial investigation mukhang kulang dahil Maliit daw yung fire escape. oo. napakalaki, halos may kukumpara mo sa sinlaki ng mall yung factory at medyo kulang nga yung fire exit nila. Pero malalaman natin yan sa mga susunod pang investigasyon. Sana lang ang SOCO ay makilala agad yung mga pagkakakilanlan nga nung naging That's biktima, right, dahil oo. sabi nila kung walang dental records, may iba pa namang factors para makilala ang Like isang how? Paano bangkay. Pwede yung tato, dami ng daliri, yung suot na jewelry, at yung iba pang mga pagkakakilanlan, kung may polio ba ito, o may kapansanan, yung mga physical... Pero mahirap. Paano kung nasunog nga? You know, like, di ba minsan bones na lang yung nakukuha well, nila? yung pag ganun, DNA na lang talaga DNA, yung... okay. Well, syempre, patuloy po ang pagbuhos ng aming dasal sa mga kaanak and of course sa mga nabiktima. And again, sinabi naman ng kumpanya, the company will shoulder all the medical and other expenses of the victims. Okay, so abangan natin kung
sa story na yan, hinggil lalo sa pagkilala dun sa mga bangkay. Okay, so mula sa ating Teka Moment, tuloy-tuloy pa rin po ang ating live discussions ngayong Workday Thursday. Unang-una po, pag-uusapan natin ang mga patakaran ukol sa school bus at app-based transportation, lalo na't malapit na po ang pasukan ng ating mga kabataan. Pag-uusapan din natin ang 117th anniversary ng Philippine Navy, gayon na rin ang career sa real estate at ang heirloom rice. Ito naman, shrimp with aliver sauce ang niluto namin sa fish options at mapapanood din natin ang ETC. Kaya mga boss, abangan nyo yan. At syempre, maaari nyo rin kami mapanood via live streaming ptv.ph. Maaari nyong ilike ang aming Facebook page, facebook.com/gmorningboss. I-follow aming Twitter account at gmorningboss at bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV Space PH. Okay, napakarami nating guests ngayong araw na ito. Kaya dyan lamang po kayo dahil magpapalik pa ang Good morning, boss!